What's up guys? Mayong hapon, magandang hapon po sa lahat ng aking mga followers, no? Ngayon ay ang ating topic ay mga maliliit na negosyo, maliit na kapital ay nagiging successful, guys, no? Kaya ang Jupiter's TV willing magturo ng mga negosyo na maliliit, no? Magtuturo ng negosyo na maliliit. At Jupiter's TV ang bahala sa kapital mo. No, marami ang nabigyan ng kapital ng Jupiter's TV, daan-daan na po, guys, no? Daan-daan at marami pong saksi niyan na ating mga followers, no? Daan-daan na ang binigyan natin ng tagsa 10,000, guys. Milyon-milyon na ang aking binitawan sa aking Facebook page na to para magtuturo ng negosyo, mamigay ng kapital, guys, no? Malapit na ang ating raffle, no? Ang gagawin nyo lang i-share, mag-follow sa ating Facebook page, wala namang bayad yan eh. Tapos makinig sa ating mga topic kasi nagtuturo tayo ng maliit na negosyo, guys. Na nagsimula ako sa pagtitinda ng asin, paglalako ng asin. Pero nagiging successful ako, guys, no? 3,000 lang ang aking kapital. Pero nagiging millionaire ako. Noon, 2010 pa lang, guys, napakarami ko ng mga tauhan. Vendors lang ako, guys, no? Kaya ako namamasukan sa mga maliliit na mga trabaho. Ako, guys, kumbaga janitor, tapos construction boy na Makati Abjan. Kasama ako sa pag-aakyat baba ng mga PVC type sa mga plumbing dyan. Construction boy ako. Kaya napakahirap ng aking pinagdaanan, no? Kaya ako ay nagsusumikap, guys, na makabangon. Sabi ko, hindi lahat ng panahon ay ganito na lang ang aking buhay. Kaya nagsusumikap ako na mag-improve. Kaya sabi ko, sa aking pagja-janitor sa Mega Mall, nag-janitor ako sa Mall of Asia, nag-janitor ako sa Tutuban Mall. Sabi ko, habang buhay na lang bang ganito ang aking buhay? Kaya nung na-end contract ako sa SM Dasmariñas, guys, nagtinda ako ng asin. Kaya, guys, mula nung nagtinda ako ng asin, kinukumpare ko ang aking pamamasukan bilang janitor na 364 a day, per day. Nung nag-janitor ako, nagtinda ako ng asin, guys, kumikita ako ng 2,000, kumikita ako ng 2,500 sa 3,000 kapital ko. Kaya simula no, nakakain na ako ng mga masasarap, nakakain na ako ng mga gusto kong prutas, yung dating tinitingnan ko lang, nakakain ko na. Kaya ako nag-i-encourage na magnegosyo tayo, no? Nasa negosyo ang pera, guys. Nasa negosyo ang pera. Wala sa pamamasukan. No? Malapit na tayo mamigay ng pangkapital. Meron tayong mga nabubunot nung mga nakaraan, 5 po sila, hindi po sila sharer, nakakalungkot, no? Tinatapatan na sila ng ruleta, guys. Tinatapatan na sila ng ruleta, no? Wala pa talaga sila. Nung tiningnan natin ang kanilang timeline, nako, hindi nag-share ng Jupiter's TV ang ating mechanics para mabigyan tayo ng pangkapital, guys. Kailangan nakapag-share ka sa ating mga video. Kahit alin dyan. Kahit nung nakaraang linggo pa na video, once na nakapag-share ka kahit isa, panalo ka na. Makukuha mo na ang 10,000 pangkapital. No? Ako'y nanghihinayang doon sa ating mga
commentor, nakapag-comment lang sila. Nung nakapag-comment sila, hindi sila nag-share. Kaya yun, laglag. Di sila nakuha, guys. No? Di sila nakakuha ng pangkapital. Pero yung iba, nag-uumpisa na. Marami akong binibigyan ng kapital, tagsa 10,000. 2021, 2022. Ang dami, daan-daan po ang binigyan natin ng pangkapital, guys. No? Daan-daan ang binigyan natin ng pangkapital ng Jupiter's TV. Yung iba, binalitaan ko, kumbaga, nakikibalita ako nung ibang binigyan natin, nagiging successful sila, guys. Nag-barbecue yung iba nag-banana Q, yung iba nagtitinda ng tuyo, successful. Yung si Lando na dyan sa Bulacan, Parada, Bulacan, tao ko yan dati pagtitinda ng tuyo. Ngayon, successful na siya, marami siyang motor. Marami siyang motor, guys. Pero tao ko lang dati yan. Tindiro lang yan, guys. Pero nakinig siya sa aking mga advice. Nakinig siya sa aking mga turo ng mga negosyo. Ngayon, nagiging successful sila, guys. Pero dati, nung wala pa sila sa negosyo, namamasukan sila dito sa Binyan, taga-bilad ng palay. Ang hirap, parang ang tulugan lang nila, parang kulungan ng baboy. Pero nung kinuha ko siya, guys, na bilang tindiro, tapos binigyan ko sila ng negosyo, ngayon, maayahay na ang buhay, guys. Marami na siyang motor. Marami na, nakakain na sila ng mga masasarap sa pamilya niya. No? Dati, yung mga anak niya, ipinapapasan niya sa pamilya niya. Pero ngayon, successful na sila, guys. No? 10 years na silang nagnegosyo. Marami akong mga tinuruang magnegosyo, guys, ng tuyo. Ang dami. Ngayon, mga nagtutuyo sila. Marami ng mga motor. May mga 5 motor na motor. Mahal ang motor May sidecar na. May mga tauhan na silang nagtitinda, naglalako ng tuyo. No? So, marami tayong tinuturuan ng negosyo. Pero kaya ako namotivate na magturo ako ng mga negosyo. Kasi siyempre, pinagdaanan ko yan, guys, ang pagtitinda ng tuyo. Pinagdaanan ko yung pagtitinda ng barbecue. Dinaanan barbecue na mga pagkain, no? Barbecue liempo, barbecue manginasal, yung pitso, barbecue na karning baboy, may barbecue na tulingan, bangus. Yan yung negosyo ko, guys. Pero ginaya ko lang yan dyan, guys, sa Tiniment, sa may Bikutan. Kasi meron dyan, napakaraming ihawan. Ginagaya ko yon. Nung ginaya ko dito sa lugar namin, sa Bulihan, Silang Cavite, napakalakas. Bumibenta ako ng 24,000, bumibenta ako ng 22,000. Sobra sa kalahati ang tubo, guys. Di magkano ang kita ko, guys? 10,000 ang kita ko, araw-araw. Biro mo yan. I-compare mo yung 10,000, guys, sa mga pamamasukan. Pag namamasukan ka, no? Pag namamasukan ka, 300, 500, minimum wage ngayon, 500. Ngayon, kumikita ako ng 10,000 nung ako'y nag-barbecue. 10,000 isang araw. Gaano ka, ilang bisis minumultiply yung pamamasukan ko. Kaya hindi natin pwede i-underestimate yung pamamasukan, guys, no? Di natin, yung pagtitinda o vendors man, no? Kasi ako, nag-i-encourage ako na magninegosyo tayo kahit maliliit na negosyo. Ano man yan, maliliit na negosyo ay naman, successful naman, no? Kaya nga ako, ayahay na yung buhay ko. Ayahay na yung aking kalagayan. Namimigay na ako ng pangkapital. Bakit? Sa negosyo. Wala naman akong pinag-aralan, guys. Inuulit-ulit kong sinasabi sa inyo. Bakit ko kailangan ng ulit-ulitin sabihin sa inyo na wala akong pinag-aralan? Para masabi ninyo, ma-build up ang inyong sarili. Mamotivate kayo na ito ngang walang pinag-aralan o masinso, ako pa kaya na nakapag-college ako, lalo na yung mga college graduate.
Ang kailangan nyo lang guys, diskarte, no? Ang sa akin lang kasi, hindi ako nakatapos ng pag-aaral, no? First year lang ako guys. First year high school lang ako, pero ang aking kinakapital ay sipag lang, sipag at diskarte, no? Maliit lang na kapital, baka kayo naman pag may kapital, may 5,000, bili agad kung ano-ano mga binibili. Dapat iniisip nyo, paano mag-multiply yung 5,000 ang kapital. Guys, kasi ako ang kapital ko sa paglalako ko ng asin, 3,000 lang guys. No? Binili ko sa Salinas, Tansa, Cavite. Diyan ako bumibili ng asin. No? Naglalako ako ng asin sa bahay-bahay. Meron akong kaunting pira, pinagawa ko ng sidecar. Yung bisikleta kong service ko nung ako yung nag-janitor sa SM, pinakabitan ko ng sidecar na maliit. Pinabitan ko ng sidecar yung aking bisikleta. Kinargahan ko ng 3 asin. Naglalako ako ng asin guys. Pero yung paglalako ko ng asin, no? Yung paglalako ko ng asin ay, ano yon? Kinopya ko lang din. Hindi po galing sa akin yon. Kinopya ko lang din. Nagmamasid-masid lang ako sa palengke. Nakita ko yung dyan sa Kadiwa, sa may Dasmariñas. Nagmamasid-masid ako. Sabi ko, magnegosyo na lang kaya ako. Pinagmasdan ko yung matanda. May 2 siyang sakong asin sa kanyang harap. Tapos mayroong takal-takal yung puwet ng 1.5. Kinat niya. Tapos puwet ng 12 ounce na plastic na kinat din niya, may 5 piso, may 20, may 10 piso asin. Sabi ko, paano kaya kung ilako ko yung asin? Nagtanong ako doon sa matanda, sa Kadiwa. Sabi ko, tay, gusto ko magtinda ng asin, tay, para makikita ako, ma-end of contract na kasi ako dyan sa SM. Pwede naman, iho. Taga saan ka ba? Sabi ko, taga dyan lang ako, standby ako ngayong sunod na araw, wala na akong trabaho. Magkano naman ang kapital dyan, tay? Sabi, ang kapital nitong asin, dong, kasi Ilonggo siya eh. Ako Bisaya. Mindanao ako eh. Siya Ilonggo. Ang kapital nitong asin, dong, ang kuha ko sa Salinas, 150. 180 ang sako. Kaya kong palabasin ng 500 or 600, sabi niya. Nagustuhan ko guys. Sabi ko, siya naghihintay lang doon sa palengke, may mga dumadaan, pero marami din siyang kompetensya doon, yung matanda. Mga tindahan, mga kompetensya niya. So maraming bumibili, naka 1.5 siya, naka ano. Sabi ko, yung 1.5 na binta mo tayo, magkano naman pwedeng kitain mo dyan? Kumikita ako ng ano, 1,000, sabi niya. So nagustuhan ko, sabi ko, paano kaya kung yung tinitinda ni tatay, si tatay, mga 50 anyos na siya. Sabi, paano kaya kung yung asin niya, ilalako ko sa mga bahay-bahay? No? Paano kaya kung yung asin niya, ilalako ko sa mga bahay-bahay? May sidecar naman ako. Ilagyan ko ng, meron naman akong bisikleta, palagyan ko ng sidecar. Total, may makuha naman akong 7,000 sa aking pag-end contract sa janitor sa SM Dasmariñas. So, yung 4,000 guys, yung 1,000, inaano ko, yung pinagawa ko ng mga binili ko ng mga iba-ibang mga sangkap, at saka yung 3,000, pinagawa kong sidecar. Sa madaling salita guys, yung 1,000 na yun, bayad ko arkila. Bumili ako ng halagang 3,000, no? Bumili ako ng halagang 3,000 asin, 150 ang sako. Bumili ako ng 20 na sako na asin guys. No? Sa Tansa. Yung 1,000, pakyaw yon ng isang sasakyan. 20 na sako. Yung 1,000, pakyaw ng pagkakarga, kinakarga, hinatid sa aking nirentahang bahay sa Parkland. No? Nagrenta ako ng bahay. Nung nagrenta ako ng bahay sa Parkland, hinatid doon yung 20 na sako na asin. So, yung 3,000 naman guys, pinagawa ko ng sidecar. Yung bisikleta ko, pinakabitan ko ng sidecar. Nung pinakabitan ko ng sidecar guys, ang aking bisiklitang maliit na sinervice ko pag pumapasok ako sa SM Dasmariñas, janitor, gumastos ako halos 3,000.
pinalagyan ko ng bubong, tapos isang gulong na side wheel, tapos kinargahan ko ng 3 asin yon, 3 sakong asin. Naglalako ako sa Parkland subdivision sa Dasmariñas. Doon guys, nag-start ang aking career sa negosyo. Medyo nakakahiya kasi tindiro ako ng asin no? Nakakahiya yon na nagtitinda ka ng asin. Isa kang malinis na pumapasok dati sa mall, naka-uniform ka, naka-jacket, parang yung buhok mo, naka-sideway. Kumbaga, hapay ba sa Bisaya, hapay ang buhok nimo. Maayos ang yung panamit, maayos ang malinis. Tapos biglang nagtinda ng asin, guys. So, medyo nakakahiya dahil siyempre, meron tayong mga crush. Binata ako nun, guys. 20 years old ako. Binata ako, nagtitinda ako ng asin. Di ako nahiya, guys. No? Nilakasan ko yung aking loob. Nagtitinda ako ng asin. Ma'am, asin kayo dyan kasi ang aking isip, lahat ng bahay kailangan ang asin. No? Lahat ng bahay kailangan ng asin. Walang bahay na walang asin. Lahat ng bahay kailangan ng asin. Kaya itong asin na aking ilalako, isip ko, mabinta ito. Kaya nagtitinda ako ng, guys, nagtitinda ako ng asin. Nung pagka alas 10 ng gabi, ang tanghali, nakabinta na ako, guys. Halos 1,200 na agad ang binta ko ng asin. Sabi ko, hala, ang laki nito ha. Ang laki nito. Halos nakadalawang sako ako, guys. 2 sako ako na asin, naubos hanggang alas 10 ng umaga. Sabi ko, magkano lang ang kapital ng 1 to 300? Ibig sabihin, kalahating araw ko, meron na akong 900 pesos nakita. Sabi ko, kinalabutan ako, guys, kasi first time na nangyari sa akin na nagtitinda ako ng asin, kumikita ako ng 900 malinis half day. 3 oras lang kumikita ako ng 900. Kaya sabi ko, napakaganda nito. Samantalang 8 oras ko itong tinatrabahong janitor na hawak ko yung buong second floor ng SM Dasmariñas. Ako lang ang nag-area sa buong second floor ng SM Dasmariñas, guys. No? Grabing trabaho ko, grabe ang aking pagpalisher diyan. Palisher, walis, pagsasabon, lalo na pag out ng mga tao, grabe, pawis, basang-basa. Lagi ang alas 3 ng hapon hanggang alas 12 ng gabi ang pasok ko, basang-basa ako sa pawis, guys. Diyan sa SM Dasmariñas. Pero nung nagtinda ako, guys, nakakapagod din dahil yung 20 na sakong dumating na asin diyan sa aking nirerentahan, guys. Nakaubos agad ako ng 2 sako hanggang alas 10 ng umaga. Sa 3 sakong dala ko, guys, sa paglalako ng asin, 2 ang naubos, 1 ang natira. Nung binilang ko yung binta ko, guys, umabot ng 1,200 in 3 hours. No? 3 oras. 3 oras ko lang na pagtitinda ng asin, buminta ako ng 1,200. Kumita ako ng 900 pesos. 3 oras lang yon. Simula alas 6 ng umaga hanggang alas 10. Hanggang alas 10 ng umaga din. Nung ako, sabi ko, namangha ako, sabi ko, napakaganda pala ng negosyo. Sabi ko, kumikita ako ng 900, samantalang 364 lang ang minimum ko sa Dasma. Tapos 3 oras lang ako. Doon ko kinumpir, doon ko ginagamit yung nag-adjust ako ng sipag, guys. Ginaganahan akong magtinda ng asin. Hanggang sa bumibinta ako, nung umuwi ako ng tanghali, tulog ako hanggang alas 2 ng hapon. Pagka alas 3 ng hapon, magtitinda ako, lako ako ulit, subdivision. Bumibinta ako, guys, ng 2,500 isang araw. No? 2,500. Magkano lang ang kapital nun, guys? Ang kapital nun na asin, halos nasa 500 lang ang kapital nung asin. Bumibinta ko, napaabot ko siya ng 2,500. Ibig sabihin, mayroon akong tubo na 2,000. Sobrang ginaganahan ako, guys. No? Dati ang isip ko, pag negosyo, wala na agad. Pag negosyo,
Parang ayaw ko niyan, nakakatakot yan, wala akong kapital, di ko kaya yan. Parang nasanay ako parang takot akong magnegosyo. Ganon ang mindset ko. Nung sinubukan ko guys na magnegosyo, na nagiging times 4, na times 5 ang kita ko bilang janitor, nagiging times 6 pa bilang janitor. Ang isang araw ko minumultiply ng maka-anim na bisis ang laki. Kaya sabi ko, nako, napakaganda pala ng magnegosyo. Lalo akong ginaganahan guys. Ini-improve ko yung aking sarili sa pagninegosyo. Kaya nagsisikap ako ng mabuti. Nagsikap ako, lalo akong nag-adjust ng sipag sa aking sarili sa pagninegosyo. Kaya simula nun guys, nakakain na ako ng karning baka. No? Nakakain na ako ng karning baka. Nakakain na ako ng mga tinulang manok. Dati, hirap ako makakain ng tinulang manok dahil nagja-janitor ako. 364, bawasan pa ng agency yun. Tapos, nagmimerienda pa ako, bayad pa sa renta ng bahay, tubig, kuryente. Wala nang natira guys. Kaya sabi ko, wagyoy nada, ug sa Bisaya ba? Ug sa Bisaya pa, wala gyoy nada ning manarbaho ta. Ug kanang mga minimum wage. Habang buhay tayong magiging aba. Habang buhay tayong kaawa-awa. Sabi kong ganun, habang buhay tayong magiging kaawa-awa. Makaluluoy pag ikaw mamasukan lang. Mauna guys nga ako, siyempre, hangtod karon negosyante gihapon ko. No, nag-install ako ng mga CCTV, nag-install ako ng mga street lights, no? Yan, nag-install ako ng mga solar sa mga pabrika, nag-install ako ng mga CCTV sa mga pabrika, sa mga barangay, nag-install ako ng mga data cabling sa mga opisina ng diyan sa may 5 sa Batangas, yung mga warehouse, mga factory diyan. Ako nag-i-install ng mga data cabling diyan, mga structural, mga opisina guys. Yan negosyo pa rin ako ngayon. Nagnegosyo pa rin ako, ganun ang negosyo ko. Kaya very successful guys ang aking pagninegosyo. Kaya ako'y nagbablog. Sabi ko, nagtuturo ako ng pagninegosyo sa aking mga followers. Kaya daan-daan na ang ating nabibigyan ng pangkapital guys ng tagsa 10,000. At itutuloy-tuloy po ng Jupiter's TV ang pamimigay ng tagsa 10,000 pangkapital. Tuturuan kayong ng Jupiter's TV na magnegosyo ng mga maliliit na negosyo, maliit lang ang kapital, at bibigyan kayo ng Jupiter's TV ng pangkapital guys. At ano lang ang inyong gagawin? I-share ang ating mga video. I-share lang ang ating live, ang ating video. Itag ang inyong mga friend na para makaturo tayo ng maayos sa mas marami pang tao na gustong yung mga mahina ang loob sa pagnegosyo. Palakasin natin ang mga loob sa pagninegosyo. Bakit? Nasa pagninegosyo ang pera, wala sa pamamasukan. No? Ako guys, proud ako bilang isang vendor, no? Nagtitinda ako ng pakbet, nagtitinda ako ng itlog, yung fresh na itlog. Yung itlog guys, napakagandang negosyo 'yan. Kaya lang malaki-laki ang kapital diyan, 20,000 ang kapital. Mga 30,000 ang kapital sa itlog kasi ibagsak-bagsak mo 'yan sa mga tinda-tindahan or ilako mo sa mga bahay-bahay, napakabinta ng itlog, no? 6 ang size ng itlog. Piwi, small, medium, large, extra large, jumbo. No, ang kinukuha ko diyan 2. Small at saka medium ang binibili ko. Binibinta-binta ko yan sa mga tindahan. Ang mga tindahan kumukuha tag 3 tray, 2 tray na itlog. Guys, napakagandang negosyo ang itlog. Kailangan mo lang ng 20,000. Para makapag-start ka ng itlog, no? Saan bibili ng itlog? No? Yan, magandang tanong yan. Saan bibili ng itlog para makapagnegosyo ng itlog? Makapagnegosyo kayo ng itlog kung may 20,000 na kapital. Pero pwedeng 10,000 din ang kapital, guys. Maliit lang naman yung 10,000 na kapital. Magsimula kayo sa mga lang muna. Magsimula muna kayo sa 100 na tray. Yung 100 na tray.
ititinda sa mga tindahan or ilalako sa mga bahay-bahay, no? Piso ang tubo bawat itlog, guys. Basta small at saka medium lang ang kuhanin mo, no? Wag yung large, extra large, malalaki na masyado 'yon. Yan, napakagandang negosyo yung itlog, lalo na kung may mantika ka. Yung mantika din, bibili ka yung kunti container o yung nasa lata ng minula, lata ng biskwit, tatlong klase yung mantika, may pula-pula, class A, class B, class C, no? Ang kuhanin mo class C at saka class B. Huwag kang kumukuha ng class A kasi quality yun, pang mall yun eh. Yung class C at saka class B, ang kuhanin mong mantika, mura lang yan, guys. Sabi ko, yung mga nasa malalaking palengke, binalot-balot nila yung mantika. Huwag ka doon bumili. Doon ka bibili sa binilihan nila. No? Pag bumili ka doon sa binilihan nila, bibili ka ng 5 galon. Tapos i-retail mo din. Ilalako mo, mas doble ang kita mo, guys. Tapos partneran mo ng itlog. Napakagandang negosyo. No? Sana nagets ninyo, guys. Sana nagets ninyo ang aking wag kayong panghinaan ng loob sa pagninegosyo. Bakit? Parang ako, first year high school lang ako, guys. First year high school lang ako na napakahirap ng aming kalagayan sa buhay. 12 kaming magkapatid, wala kaming sariling bahay, wala kaming sariling lupa, no? Nakikitira lang kami halos. Kung magkaroon man kami bahay, payag-payag na maliit na kubo-kubo, tapos hindi pa sa amin yung lupa. Ilang bisis kami pinuntahan ng barangay para magpagawa ng CR na lagi kaming ini-instruct, magpagawa na kayo ng CR, magpagawa na kayo, bawal na ang ganito. Hirap kami sa kalagayan, guys, no? Pero nagsisikap ako. Ngayon, naka-aircon na ako, guys. Marami na akong sasakyan. May mga bahay na ako, no? Kaya ini-encourage ko kayo na magnegosyo. Maliit ang kapital, hindi yung ang iniisip nyo kung may 10,000 kayo, kung paano nyo gastusin, kung bili ng cellphone. Dapat ang isipin ninyo, paano mapapaikot ang pirang 10,000, ang pirang 5,000. Makinig kayo ng Jupiter's TV, guys. Tuturuan ko kayo. Bakit? Pag ang 10,000 mo, magandang kapital yan, at kung iyan ay napaikot mo, naku guys, di mo na kailangang mag-abroad. Di mo kailangan, yung ipangutang mo para sa placement fee. Yung ipangutang mo para sa placement fee, mag-abroad ka, 30 mil, 40 mil, kung inegosyo mo yan, nako, hindi ka pa mahiwalay sa pamilya mo. Hindi ka pa mahiwalay sa pamilya mo. Mayakap mo pa gabi-gabi ang asawa mo. Mga anak mo, mamonitor mo pa sila gabi-gabi, araw-araw, kaysa mag-abroad ka. Yung 30 mil, napakalaking pira niyan para inegosyo, guys. No? Pag magnegosyo ka, hindi mo pa alam kung ano ang kapalaran mo sa pag-abroad. Kaya hindi solusyon na ikaw ay mag-abroad o mahiwalay sa pamilya. Kung mayroong madiskartehan dito, didiskarte tayo, guys. No? Didiskarte. Yung 30 mil na ibayad mo sa placement fee na iniisip mo ngayon, inegosyo mo. Bakit? Kumikita ka ng 60,000, hindi mo alam. Ang hinahabol mo sa ibang bansa, no? Ang hinahabol mo sa ibang bansa, 28,000 a month. Ang hinahabol mo sa ibang bansa, 25,000 a month. Bugbog ka sa trabaho. Guys, ang hinahanap mo sa ibang bansa, 22,000. Gumastos ka ng 30,000 para maka-abroad ka. Mga placement, domestic helper. Kaya naman kitain dito yan, guys. Kaya kitain dito sa Pilipinas yan. Katulad ko, nagplano din akong mag-abroad. Naloko din ako sa pag-abroad sa Fukuoka, Japan. No? Ang trabahong ina-applyan ko, picking fruits. Gumastos ako kaya bumagsak ako nung ako'y nagtitinda nag-ipon kasi ako, guys, nang nagtitinda ako ng asin, nakakaipon ako 80 mil, guys. First time sa buhay ko nakahawak ng 80 mil. No? Nung nainganyo ako na mag-abroad tayo, 80 mil ang isang buwan sa Japan. Picking fruits ng mga apple, mga
mga dalandan, picking fruits doon, farmers, 80,000, free lodging, free food. Nainganyo ako guys. Yung kita ko sa pagtitinda ko ng asin guys, binayad ko, nag-training ako sa alabang ng paghapon. No? Watashiwa na may ideska. O yan, mga ganyan. Mga hapon, nag-training ako niyan. Naloko ako guys. Nagsara yung agency. Naubos yung 80,000 ko, kaya bumagsak yung pagtitinda ko ng asin guys. Namamasukan uli ako ng janitor. Nagja-janitor ako sa Megamall guys. Nagja-janitor ako sa Mall of Asia. Nag-janitor ako ang hirap ng trabaho, city service yung agency ko. Hirap ng trabaho. Bumalik uli ako, nag-ipon ako uli, nagtitinda uli ako, nagnegosyo ako uli ng tuyo. Nagtitinda ako ng tuyo guys. Nung nagtitinda ako ng tuyo guys, umaabot ng 60 ang tao ko sa pagtitinda ko ng tuyo. Maliit lang ang kapital ko guys. No? Ang kapital ko sa pagtitinda ko ng tuyo, halos 10,000 lang ang kapital ko ng pagtitinda ng tuyo. Lumago yung pagtitinda ko ng tuyo. No? Lumago, umaabot ng 60 yung tao ko guys. Nakabili ako ng mga sasakyan, nakabili pa ako ng L300. Dati, padjak-padjak lang yung pagtitinda ko ng tuyo. Pinalitan ko yung mga sidecar ko, padjak, nagiging mga tricycle. Kaya umaabot na yung 35 yung motor ko sa pagtitinda ko ng tuyo. Buong Cavite, Laguna, Bulacan, hawak ko yan sa pagtitinda ng tuyo. 20-20 ang bawat balot ng tuyo. Kaya napakaganda. Tapos ako, nagbagsak-bagsak na rin ako sa mga talipapa ng mga tuyo. May kumukuha 5 kilo, may kukuha 3 kilo, may kukuha 2 kilo, may kumuha. Napakagandang negosyo ng tuyo, no? Napakaganda ng negosyo. Lahat ng pinagdaanan ko ng negosyo guys, kinarer ko. Kinarer ko yung pagninegosyo, kumbaga minahal ko. Maaga ako nagising para mag-repack. Kumuha ako ng mga tao, maraming tao guys. Kumuha ako ng maraming tao para mag-repack ng tuyo. Umaabot ng 12 yung repacker ko ng tuyo. Siniswelduhan ko yun. Siniswelduhan ko ng 350. 2010 yun. Sinulduhan ko ng 350 per day. 12 sila. Libre kain, libre lahat. Stay in. Tapos, ang mga tindiro ko ng tuyo, sobrang dami. Sobrang dami. Stay in sila. Hinahakot ko yung halos buong barangay doon sa amin. Hinahakot ko yung mga binata doon. May mga asawa doon. Ginawa kong mga tindiro ng tuyo. Guys, yung iba, mga nagnegosyo ngayon. May mga motor na sila. May mga sasakyan na yung iba. Yung iba, bumagsak dahil hinaluan ng sugal, bisyo. Kaya ako'y nag-i-encourage na napakagandang magnegosyo. Hindi solusyon na kayo ay mag-abroad. Hindi solusyon na ang mag-asawa mag-isip na ang solusyon sa inyong kahirapan mag-abroad. No, hindi yan. Ang Jupiter's TV nag-promote na magnegosyo tayo guys. Magtinda, maging iyan ay banana kyo, kamuti kyo. Nagnegosyo din ako niyan guys. Maganda ang kita niyan. Bakit? Paanong maganda Jupiter's TV? Kasi kung marunong ka lang sa barbecue na banana kyo, kamuti kyo, napakaganda ng kita niyan. Paano? Guys, magkano ang kilo ngayon sa kamuti? Halos 30 ang kilo, no? Magkano ang saging? 20 ang saging na saba. Guys, ang presyo na yan sa loob na ng palengke yan. Pero bumibili ako ng saging o kamuti guys, hindi doon sa kinukunan nila ako bumibili. Ang kuha ko guys, nasa 12 lang ang kilo. Nasa 15 lang yung kamuti. 15 ang kilo guys, ibibinta mo tag 10 piso ang tuhog. Ang lalaki nun guys. Haluan mo lang ng asukal yun, ilagay mo sa maraming mantika, lagyan mo ng yung asukal na pula na halu-haluin mo, magdidikit-dikit yung mantika, yung tamis nun doon sa kamuti, tuhugin mo, tag 10 piso. Yung 15 pesos na 1 kilo guys, bumibinta yun ng 70, 60 pesos. Bumibinta, 15 lang ang kapital mo. No? 15 o 20 na kasama yung mantika at saka kasi hindi naman kumakain ng mantika yung mga kamuti at saka
Naglalaro-laro lang yun doon. Yung mantika mo, nandoon pa rin. Magagamit mo pa rin sa mga susunod pang ano. At malinaw ang mantika nun. Kaya matagal maubos. Kaya ipalagay na lang natin na 20 ang kapital mo. Lahat-lahat. Tapos mabinta mo ng 60. Magkano ang tubo? Eh kung bumibinta ka ng 1.5 sa pagtitinda mo ng banana kyo, kamote kyo, mahina ang 1,000 mo. Nakita. I-compare mo sa namamasukan ka. I-compare mo sa namamasukan ka kung ano-anong pamamasukan mo dyan na maliit. Ayaw mo pang magpakontrol sa amo mo. Parang amo ka rin. Magnegosyo ka na lang guys. Makinig ka na lang sa akin sa pagtuturo ng maliliit na negosyo. Kasi meron naman tayong prueba Meron tayong prueba. Hindi nyo lang ako susundin guys kung wala tayong napatunayan. Wag lang kayong susunod sa akin kung wala tayong prueba na nagiging successful sa mga negosyo. No? Nagtinda ako ng fishball, guys. Homemade ang ginawa ko. Ako mismo gumawa ng fishball. No? Diyan sa bulihan, saksi yung mga tao diyan sa bulihan. Nagtinda ako diyan ng fishball. Na ako ang gumawa ng fishball. Bumili ako ng harina, bumili ako ng galunggong. No? Bumili ako ng 5 kilong harina. Bumili din ako ng 5 kilong galunggong. Piniprito ko yung galunggong. Tinanggalan ko ng tinik. Minimikos-mikos ko. Hinahalo ko doon sa harina. Nilagyan ko ng yes. Yung pampaalsa, pampatubo sa Bisaya. Tapos nagayat ako ng pinong-pinong sibuyas. Dahon. Sibuyas Bombay. Hinahalo-halo ko yon. Minimikos-mikos ko yon. Tinitimplahan ko ng magic sarap. Tapos naglagay ako ng kawaling, malaking kawali na lumalagablab yung apoy. Yung kutsarang maliliit, yung kutsara, sinawsaw ko sa mantika, tapos ginanon ko sa harina, pitik-pitik lang guys. Yung mga dumadaan, tumutusok-tusok sila guys, piso-piso isa. 50 centavos, 50 centavos ang isa. No? Bumibinta ako ng 2.5, ang kapital ko lang noon 700. 1,800 ang kita ko sa isang araw. No? Gumawa lang ako ng sausawan, suka. Bumili ako ng suka, isang container, yung suka. Bumili ako ng malaking garapon, 2 garapon, isang maanghang, isang hindi maanghang. Ang sausawan ko, tinimplahan ko, nilagyan ko ng sibuyas dahon, nilagyan ko ng bawang, nilagyan ko ng maraming sili, maanghang, yung isa walang sili. Nilagyan ko ng asukal at saka magic sarap. Lahat ng dumadaan doon sumausaw, talagang ang sarap ng kain nila guys. Bumibinta ako ng 2.7, 2.5. Magkano lang ang kapital nun guys? 700 lang ang kapital. No? 800 lang ang kapital ko. No? 800 lang ang kapital ko sa pagtitinda ko ng fishball na homemade. Huwag kayo dong fishball na nabibili nyo dyan sa mga kikiam, mga ano yan, mga factory made, mga factory mahal. Kaunti lang ang tubo nyo dyan Kaunti. Maganda, ikaw mismo ang gumawa ng fishball. No? Simple lang, bibili ka ng mantika, bibili ka ng harina, 5 kilo, paalsahin mo yon, haluan mo ng yung dinurog na, haluan mo ng mga dinurog na galunggong, laman, i-mix-mix mo. No? I-mix-mix, tapos lagyan mo magic sarap. No? Pagkatapos, ganyan-ganyan, tapos iwitik-witik mo dun sa kawali. Ganon, hindi didikit yun. Sausaw mo lang yung kutsara doon sa mantika, mainit, ganon-ganon. Napakalakas nun. Tapos 50-50 tabos. Na talagang walang patid yung tutusok doon. Lalo na kung maganda ang spot mo sa pagpwisto. No? May mga tricycle doon. O bago sasakay yung mga tao doon sa tricycle na pilahan. Doon ka, sa gilid lang. Magluluto ka doon ng fishball. Hindi na solusyon para mag-abroad ka. Magkano ang kita? 1.7 isang araw. I-compare mo yan kung araw-araw ka magtinda. Umulan, umaraw, magtinda ka guys. Kikita ka ng 50 mil kaysa maghabol ka, papunta kang abroad sa halagang 22,000 a month. Hiwalay ka sa asawa mo. Hiwalay ka sa mga anak mo. Tuturututin ka pa ng asawa mo. Or birahin ka pa ng mga Arabo doon sa abroad. Why nada guys? Dito na lang kayo sa Jupiter's TV. Ang Jupiter's TV handang magbigay ng kapital sa inyo. Ako bahala sa kapital ninyo. Ang gagawin nyo lang, i-share ang ating video
mag-comment ng hashtag Jupiter's Capital Negosyo Raffle. Pag natapatan kayo sa ating rulita, 20 na tao ang papalaring mabibigyan ng kapital, guys. Ang gagawin lang, i-share ang video, mag-comment, itag ang inyong mga kamag-anak para kung sila ang papalarin o hindi man papalarin, yung natututo kayo paano magnegosyo o lalakas ang loob ninyo sa pagninegosyo, malaking bagay, guys. No? Kaysa makatanggap kayo ng tupad, makatanggap kayo ng ano pa ba yung mga pasampo, bili cellphone, bili kung mga ano-ano, bili ng mga ganito, bili ng mga kung ano-ano na walang kabuluhan. Kung makinig kayo sa Jupiter's TV, guys, simula ngayon, kung makatanggap kayo ng 7,000, 10,000, mapaikot nyo yung multiply, guys. Tulad ko, nagumpisa lang ako sa 3,000 sa pagtitinda ko ng asin. Hindi ako nahiya. Nagtitinda ako ng tuyo, nagumpisa ako ng 10,000. O, daing kayo dyan, daing tuyo, dili, sapsap, galunggong, ayungin, salay-salay, hito, kanduli. Daing tuyo, dili, sapsap, galunggong, ayungin, salay-salay, hito, kanduli. May danggit sibo, may boneless. May espada, boneless, merong pusit. Bili na kayo. Mura lang, 20-20. Yan ang akin. Ma'am, bili na kayo, ma'am. Daing, ma'am. Tuyo, ma'am. O, mura lang, ma'am. Ito ang kinagisna nating ulam noon, ma'am. Bili na kayo. O, kaway-kaway kayo. O, ma'am, daing, ma'am. Tuyo, dili, sapsap, galunggong, ayungin, salay-salay, hito, kanduli, danggit, sibo, espada. Bili na kayo, ma'am. Meron tayong pusit, ma'am. O, daing tuyo, dili, sapsap, galunggong. Maingay ako kung magtinda, guys. Maingay ako kung magtinda ako ng tuyo. No? Magtitinda ako ng tuyo, napakaingay ko. Laki ng binta, bumibinta ako ng 20,000. Isang araw, guys. Bumibinta. 1/4 lang ang kapital ko sa tuyo, guys. Tandaan ninyo yan. Ang kapital ko sa tuyo, 60 pesos. Binibinta ko 220. 160. 180 ang benta ko, guys. No, tandaan niyo yan. 1818. Napakaganda ng kita ng tuyo. Saan bumibili ng tuyo? Doon sa Balotondo, doon kayo bibili ng tuyo. Kahit 5 milyong kilos, meron doon. Kahit 10 milyong kilos, mga daing tuyo na galing sa ibang bansa, China, galing sa Mindanao, galing sa Masbate, galing Palawan, galing Pagadian, galing sa Buanga City, galing sa Cotabato. Nandyan lahat ang tuyo sa Balotondo. No? Ang kapital ko, guys, sa 60 ang kilo, binibinta ko ng 220 pag naripak. 20-20 pesos ang binta ko. Kaya kung bumibinta ako ng 10,000, 12,000, alam ko, meron na akong 7,000 malinis. 7,000 malinis. Magkano ang 100,000 yun? Mahigit ang isang buwan. Guys, compare mo sa namamasukan ka. Hawak mo pa oras mo. Hawak mo pa ang panahon mo. No? Pwede ka pang mag-adjust ng sipag para lalago pa para lumago pa yung business. Hawak mo pa yung oras mo. Kaya ako'y nag-i-encourage sa mga followers ko na mga mahirap. Lakasan ninyo ang loob ninyo. No? Para makatulong kayo sa inyong mga mahal sa buhay. Makatulong kayo sa inyong asawa, anak, mga magulang ninyo na hindi pa kayo nakaranas ng pagtulong sa magulang ninyo dahil ang inyong kita kulang pa sa sarili ninyo. Makinig kayo sa Jupiter's TV. Tuturuan ko kayong magnegosyo. Bakit? Hindi lahat ng panahon, guys. Hindi lahat ng panahon malakas tayo. Hindi panahon. Kaya wag tayo dapat magsayang ng araw, oras. Magnegosyo tayo, guys. Magtitinda-tinda tayo. No? Magtitinda para makaahon tayo sa kahirapan. Masarap din ang pakiramdam, guys. Naranasan ko ngayon. Masarap din ang pakiramdam pag may pira ka. Masarap din ang pakiramdam kung meron kang pira. Pag nagkasakit ka, may madukot-dukot ka kaagad. Pag nagkasakit ang anak mo, meron ka, hindi ka parang nagpapalimos. Hindi ka punta-punta sa mga politiko, tapos galit ka pa pag hindi ka mabigyan. At nakakasama din ang loob ng mga kung sino-sino lapitan. Kaya panahon ngayon para magnegosyo tayo, guys. Magnegosyo tayo, magtinda tayo ng tuyo, magtinda tayo ng pakbit.
Yung pakbit guys, napakagandang negosyo ng pakbit. No? Na-topic na natin yung pakbit. Napakagandang negosyo. 15 pesos lang, 20 pesos lang ang kilo ng pakbit guys. Basta makuha nyo yung tamang pagtuturo ko. Makuha ninyo yung tinuturo ko saan bumibili ng pakbit. 20 pesos lang papatak ang kilo niyan guys. No? Ang binta niyan guys, 80 ang isang kilo. 20 pesos ang 1/4. Ibalot nyo sa plastic, Calypso na plastic na 6x12. Ilagay mo doon yung 6x10 na plastic na Calypso, yung linaw. Ilagay mo yung ginayat mo na pakbit doon. Doon. Ang isang kilo, 1/4, 20 pesos, 80 yon. Magkano lang yon pag doon kayo sa labas ng palengke bibili, kung saan bumibili yung nasa loob ng palengke. Doon ka rin bibili. Magkano lang yun guys? No? 20 lang ang lalabas na isang kilo nun. No? Bili ka ng 5 pirasong kalabasa, buo. Bili kang isang plastic na talong, bili kang isang plastic na okra, bili kang isang plastic na sitaw, gagayatin mo yung kalahati mamayang hapon, yung kalahati ilako mo ngayong umaga. Napakagandang negosyo ng pakbit guys. Bibinta, mahirap mayaman kumakain ng pakbit. No? At ang bumibili ngayon, ito compare sa mga nagtitinda ng tsinilas dyan. Nagtitinda ng pakbit. Ikaw, pag bumili ka ng tsinilas, bukas di ka na bibili. Taon bago ka bibili ng tsinilas uli. Pero ang pakbit, pag bininta mo ngayon, bukas bibili uli. Wala nang pakbit. Bukas makalawa. Bakit? Ang pakbit, pwede gulayin, pwede lagyan ng sardinas, pwede lagyan ng miswa, pwede igisa, pwede lagyan ng lawoy, pwede haluan ng isda, pwede sinabawan, lagyan ng noodles. Lalo na maraming mga kababayan nating mahirap. Yung pakbit, masarap para sa kanila yan. Kaya ang pakbit, in demand yan guys. Huwag niyong i-underestimate ang pagtitinda ng pakbit sa tamang proseso. No? Tamang proseso ng pagtitinda ng pakbit para kumita ng malaki guys. No? Maganda ang negosyong pakbit basta nasa tamang proseso, nasa tamang sistema. Napakaganda niyan guys. Kaya mo talunin ang sweldo ng pulis. No? Bakit? Kaya mo kumita ng 2,000 malinis sa pakbit lang guys. Kaya mo kumita ng 1,500 malinis, 3,000 malinis sa pakbit lang, pagtitinda lang ng pakbit. No? Maraming bahay, maglako ka ng pakbit, magayat ka. Basta sundin mo lang yung step by step ng pagtuturo ng Jupiter's TV ng pakbit. No? Kikita ka 3,000. Magkano isang buwan yan? 90,000, 90,000. Magkano sweldo ng pulis? 30,000. Dinoble, times 3. Times 3 ang sweldo ng mga pulis guys. Dinoble, triple mo. Kaya ang Jupiter's TV ay nag-i-encourage, nasa negosyo. Maliit man ang negosyo, basta nasa tamang paraan, nasa tamang proseso, lalago kayo guys, no? Lalo na yung mga bagong mag-asawa dyan, na umaasa sa magulang, na ang magulang ay natutuwa dahil yung pabigat nilang anak nag-asawa na, hiwalay na, nakakalungkot, idinagdag pa pala sa pamilya nila, kaya lalong dumami ang pinapakain ng magulang. Tuturuan kayo ng Jupiter's TV magnegosyo, huwag kayong magiging pabigat guys. Sayang ang panahon, hindi tayo habang buhay na laging malakas ang ating pangangatawan guys. Samantalahin natin na habang tayo'y malakas magnegosyo, para dumating ang panahon na tayo'y humina o magkasakit, meron tayong naiipon. Hindi tayo magiging pabigat o magpapalimo sa ibang tao. Guys, hanggang dito na lang. Mag-follow and share kayo. Mag-follow and share kayo sa Jupiter's TV. Bibigyan kayo ng kapital. Malapit na naman ang ating raffle. Make sure na nakapag-share kayo, nakapag-follow kayo sa ating page, nakapag-share kayo sa ating mga video. Once na iikot ang Jupiter's TV, rulita ng kapalaran at tatapat sa'yo. Siyasatin ng Jupiter's TV ang account mo kung nag-share ka. Pag hindi ka nag-share, katulad nung nakaraan, 5 lang ang nakatanggap ng tagsa 10,000. Bakit yung iba hindi nakapag-share? Disqualified. Guys, ang mechanics malinaw. Follow sa Jupiter's TV, i-follow ang Facebook page at mag-share
share mo ang ating video at mag-comment #Jupiter's Capital Negosyo Raffle. So guys, I love you all. Next raffle, magkita-kita tayo, God willing. Salamat po sa Diyos. Tili bye-bye.